Bumuhos ang protesta sa mga social networking site laban sa anti-cybercrime law. Kami dito makakusap natin ang mga nagsulong sa batas, si Senate Majority Leader Tito Soto. Good morning po, Senator Soto. Good morning, Arnold. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi po ako sponsor at author ng batas, pero okay lang po na matawag yun. It's one law that I wish I wrote. Pero ang wish to tinuturo associate sa myself with inyo, yung period of amendments ba o sa bicameral yung libel provision daw ho, Senador? A period of amendments, hindi even period of debates pa lang, pinag-usapan na namin yan. Kasi binring out yung problema ninyo dati sa GMA, kay Rian Ramos. Binring up ko dun sa kanila. At saka yung mga iba pang nababasto sa Facebook, sa Twitter, at saka sa YouTube, na mga sila Maricar Reyes, sila Trina Halili, sila Ramjen Revilla. Pinag-usapan namin yun. Ito mga celebrities to. Yung mga hindi celebrities ka ako na lumalabas dyan at pinabastos dyan. Sabi ko, pinababo yung mga kababaihan natin. Sabi ko, paano ito? O kaya sinisira ang reputasyon ng kapwa. Paano ako ito? Tinanong ko sa sponsor. Sabi nga ni Senator Angara, pagdating ng period of amendment, i-propose mo yung libel at tatanggapin ko. Sabi nga niya, kaya pagdating nung January, pagdating ng period of individual amendments, at pinropose ko yun. Openly, in the session. Kaya hindi ko natataka ko kung saan nila napulot yung insertion daw ito. So, ibig sabihin... ang BICAM napasa June po. Ang BICAM ay nangyari after January 24, 2012. After January 24, napasa na sa Senado to, natapos doon. Nag-bicameral na sila, hindi naman ako kasama na naka-attend doon. June 4, ratified in both houses of Congress. Na-ratify na namin ng June 4. So, tapos na. Hindi totoong ito'y parang ganti mo raw doon sa cyberbullying, Senador? Hindi. Kasama na naman sa invento nila yan sa paninira sa akin dahil August, September nila ako cyberbully. Wala namang kinalaman na yun doon. Tapos na yun. Ito ay napasa na namin at napag-usapan na namin doon pa. Mali ba yung reaksyon ngayon ng media, lawyers at mga netizen na tinatawag? Paano ibig sabihin mali? Hindi, kasi ang sa paliwanag ninyo, puro parang sex crime no sa internet. Pero dun sa mga petisyon, lumawak na ito at naging issue na ng press freedom at freedom of expression. Hindi, mali sila. Totally mali sila kasi kayong nasa media, na regular mainstream media, radio, TV, print, meron kayong freedom of expression, meron kayong freedom of speech. Pwede kayong mamuna, pwede kayong mag-criticize. Pero wag lang libelous, di ba? Maingat kayo, alam niyo kung ano yung libelous at hindi. Sa matter of fact, meron pa nga kahit libelous, tinitira din, di ba? At hinaharap na lang nila yung issue ng libel, di ba? Bakit ayaw nila? Meron kayong freedom of expression, freedom of speech, tinatabla lang yun Yung provision na yun, in the Cybercrime Act, is tinatabla lang ang labanan. Totoo bang mas nadagdagan po, imbis na ma-decriminalize daw po ang libel sa cybercrime law, nadagdagan pa yung parusa, Senador? Yun ang hindi ko masiguro kasi hindi ko alam yun Hindi ako, yung issue lang, yung provision lang ng libel ang napag-usapan ko nung ako'y nakikipagdebate doon. Ito pa isang pakipaliwanag po. Yung mga nag-like, nag-share, nag-comment, kasama rin daw sa pwedeng kaso ng libelo? Hindi, yan ang mga kasama sa mga bad press. Yan yung mga paninira nila para yung mga tao sa internet maniwala sa kanila. Hindi po totoo yun. May kakayahan ba tayong ng tao ang gusto mo, basta wag lang libelous May kakayahan ba tayong malaman kung sino ang promotor nung nag-post ng libelous material na yan? Sabi ng CIDG tsaka ng NBI ngayon, at dito naman ay pinopondohan natin at pinopondohan ng gobyerno, ay may kapasidad na sila. As a matter of fact, sabi nga nila, mahirap pero hindi imposible. Kunyari, ako na lang ho, for example, wala ho akong Facebook, pero pag tinignan niyo ang Facebook, may mga 7 mahigit ako doon na Arnold Glavio. O kung may mag-post doon na libelous paano niyo malalaman na hindi naman ako yun? Una, may magre-reklamo ba sa'yo? Importante na may magreklamo muna pangalawa, yung tetracing nila yung yung server na ginamit. Tetracing nila yun. Tapos tetracing nila anong computer yung ginamit nakakabit sa server na yun.
May reaksyon sa Facebook namin si Gracelyn Siblawon, Senador Soto, kung itutuloy daw itong implementasyon. Ngayong araw, wala naman TRO, kung tuloy na ito. Ang sinasabi, parang nagdeklara na rin daw ng martial law. I did not expect na masisingit pa nila ang batas na yan sa dami ng problema ng Pilipinas. Hindi, tsaka hindi siningit ang batas na yan. Alam mo, yan ang sinasabi natin noon pa eh. Pakialaman ninyo yung ginagawa ng gobyerno. July 1, 2010, final yung batas na yan ni Senator Angara. Aha. Oh, nag-committee hearing yan. 2 taon na, nakakaraan mahigit. Magtatatlong taon na, mahigit 2 taon na. Nag-hearing ang Committee on Science and Technology. Nag-public hearing ang Committee on Education. Oh. Anong sasabihin lang siningit? Kausap ko kahapon hindi martial law. Paano naging martial law? Hindi ko. Ano makasama lang sa mga paninira nila yan eh. Okay. Kahapon kausap ko po si Atty. Rita Jimeno at sabi niya, yung libel sa under the revised penal code, sakop na raw po itong mga nasa website. So hindi na kailangan ng bagong batas. Oh, di maganda. Reiteration lang yan. Ganun din yung sinasabi natin sa RH Bill eh. Oo. Hindi ba? Nasakop na ng Magna Carta for Women lahat yung nandoon pero pinapasok nila eh. Okay. O bakit doon? Kampi sila. Okay. Senador, maraming salamat po. Good morning. Sige. Maraming salamat. Senate Majority Leader Tito Soto.